Hello, hello, hello! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ay mag-export tayo ng syudad ng New Orleans. Ito pala yung tinatawag nila na parang Siquijor dito sa United States of America. Pero bago ang lahat guys, ay balik lindog muna tayo dahil may nag-comment. Hindi naman daw sa pambabash, pero tama naman siya. Nagsisilakihan na daw ang tiyan namin ni Palablab. Sabi ko naman, ang hirap kasi mag-diet. Ano ba yan? So ayan, balik alindog program tayo for 2024. Kaya, ayan. 90 Business West and follow signs for US. 90 Business West Bank. Yan guys, pinapakita ko din sa inyo yung mga daanan natin papunta sa ating destinasyon kasi gusto ko lang i-share kung ano yung itsura ng kanilang mga daan, mga buildings, at saka yung paano yung feeling na, you know, nagda-drive ka. Kaya ayan, kinukuha ko talaga para ma-share sa ating lahat. Ayan, para pang memories din natin ba? Is there a French influence? So, hi guys, we are in downtown New Orleans. Ayan. So, sabi ni Palablab, may French influence daw dito. So, we're going to check out some of their, anong tawag ba dyan? Mga attractions. Ayan, attractions pala. Pero guys, as far as I have noticed, no, parang there's a huge Spanish-Mexican, parang ganun, parang Latin na anong tawag dyan, influence yung Florida, Texas area. Kasi historically guys, may history dyan. Di ko lang expert, basta i-research nyo lang din pag may time ha. Pero ay, anong gusto ko talaga yung mga nakikita ko dyan kung paano dinidesign nila yung mga buildings, tapos yung may parang teras-teras na parang sa atin na din sa Pilipinas. Basta, meron siyang, Spanish tsaka French na influence. Pero sa aking palagay, parang a big part of it is very Spanish. Parang mang Espanyol ako na. Guys, a lot of their street names are also in Spanish. For example, yan, Calle de San Pedro. Ayan. Calle San Pedro, diba? Very Espanyol. But I thought it was French. And then the Spanish. Building oh, this is the church. So, ayan guys, sa loob na tayo ng church. So, I'm taking a small or short video clip of what's inside the church. Tapos, ayun, kailangan natin respetuhin. So, bawal ako magdada about sa vlog. So ayan, Palablaban I sat in silence, tapos we whispered a little prayer to our Lord Jesus. So dyan pala guys, may parang fighter jet na dumaan, kaya yung narinig nyo may banana sa fighter jet yun sa guys. Tapos ayan, naman na kami sa saging, kaya ayan, may saging din pala dyan na tumutubo. Ayan. So guys, hindi naman masyadong may kalakihan yung parang downtown nila, no? So, ayan, may nabisita kami, yung church, tapos yung mga streets, tapos, ano pa ba yung isa? So, nakalimutan ko. Tapos ito naman guys, naalala ko lang yung aking childhood. Kasi meron silang kalesa, oh. So, sa childhood ko guys, parang pinanganak talaga ko sa 1800s, 1900s, no?
Basta, ayun, may parang kalesa ganyan. So, usong-uso sa amin yun before. Bakit you're in the way of the camera? So, yun nga guys, ito pala guys, so marami silang mga voodoo spell, voodoo, basta mga effect. Tapos, ayan, pwede ka ding magpahula dyan guys. So, ayan, sikat sila sa mga voodoo spells. Parang si Kihor lang din sa atin ba? Yung parang ganun na may parang vibes, I think. Maybe it's because of the palm trees. So, ayan guys. So, dyan, we are on our way back to our hotel. Tapos, ayun nga, it was a very short, parang trip. Tapos, visit. Tapos, ayan, share ko lang yung mga pictures namin na ayan pala yung sinasabi ko kanina, yung parang may history dyan. O, diba? Ang ganda-ganda ng kanilang design sa kanilang mga house. Ayan, o parang yung, nakalimutan ko ang pangalan dyan. So, dito naman guys, we are leaving New Orleans. Tapos, ayan, meron lang ako nakita na parang very interesting na parang, yung parang panggera na ano ba, warship. Parang ganyan. So, tapos ang lapit-lapit niya sa shore. Kaya, tapos ang laki-laki. First time ko makakita ng ganyan. Sa buong buhay ko. Kaya, ayan, share ko lang sa inyo. So, after a long drive guys, dumating na kami sa Pensacola sa state ng Florida. Tapos nandito kami sa McDonald's guys. Tapos biglang nag-brown out. Kaka-order lang namin. Tapos biglang nag-black out. Kaya walang power guys. So ayan, nire-record ko kasi ayun nga, para makita ninyo na dito din sa Amerika ay nakaka-experience ng mga power outage. Mga blackout na yan. So guys, walang kuryente dito sa Pensacola, Florida. So, ayun, may nagbike sa likod. Nakatakot guys kasi nandun kami sa McDonald's kasi walking distance lang siya, mga few meters away lang sa hotel. Tapos sa loob kami, di ba? Tapos open yung mga pinto. So sabi ko palablab. Kasi yung nasa bag niya, yung ano niya, yung mga valuables pa. Sabi ko ayusin niya ng mabuti. Itago niya kaagad. Itapon niya kaagad yung bag niya sa ilalim ng mesa kapag may pumasok. Tapos may hold up, whatever. So sabi ko itapon kaagad. Para hindi nila makita kahit yung cellphone ibigay na. Andito na kami sa hotel guys. Power ang generator din ang gamit nila. Ano ba guys, yung parang sa mga movies. Yung parang sa mga movies pa guys na ano tawag dyan? Lock in. What if there was like someone inside the hotel? What do you call that again? A lock in? Lock in, no? Huh? Lock in? Yeah. No, there's a word. I can't remember the word. Tapos, di ba? Trap kayo sa loob. 220. 222. It's right here. So, dito kami sa room guys. Walang kuryente. Oh, ayan. Good luck. Did you lock it? Yes. Kakatakot. Kakabalik lang ng kuryente guys. Pati sa labas meron ng kuryente. Ayan. So, yung ibig ko palang sabihin guys, parang sa mga pelikula guys, na may mag-lockdown, tapos yung imagination ko nag-kick in. Sabi ko pala blab, yung may mga grupo ng mga magnanakaw, tapos tatapunan ng ng air gas yung mga hotel, tapos papasok sila na may mga baril, tapos mag-lockdown pala yung ibig kong sabihin. Tapos i-hostage nila yung mga
I'm gonna check if the car is charging. Yung mga hotel guest, tapos 'di ba may ransom sa nagdi-demand sa gobyerno. Yung mga ganun ba mga pelikula, 'di ba, mga American movies ganyan naman. Tapos may magpa-hero effect. I had exactly the same like thinking, like because I had a lot of valuables on me. Yung sa McDonald's yung nakatakot nung pag blackout kasi pag may mga tambay sa labas tapos may mga masasamang balak, yun. Tapos punta sila, walang mga video camera. Kahit may pangsaksak sila. Yeah. So, buti na lang, thank God, bumalik ng kuryente. So, ayan, it's been a long day, guys. So, magpapahinga lang kami, ha? Because we are now in Florida, in the state of Florida. So, good morning, guys. We are now in the state of Florida. Andito kami sa Pensacola, actually. Tapos, we're on our way back to Miami. Tapos, we're just leaving the hotel now. Pero, obvious na nandito na kami sa Florida kasi ang dami ng mga palm trees. Palm tree. Tapos, may palm tree doon. Tapos, may palm tree there. Palm trees everywhere. Ayan, guys. Our aim today, the goal today is to drive to Orlando. Tapos, syempre magsa-stop kasi nga magcha-charge. But it's going to be a really long drive, so we will see. We will see. In 600 feet, slight left onto the ramp to I-10 East. Where we need to stop for recharging our batteries ourselves. But for now, we're in a good mood. It's a beautiful day. We rested beautifully last night, although I would have preferred to sleep in a bit more. But part of the journey, part of the road trip is this. So kahit bugbog na ang ating katawan, bugbog sarado na ang ating katawan, Slight left onto the ramp to I-10 East, then merge onto it's Florida still 291 South. fun. Ayan, so see you guys. Merge onto Florida 2. Guys, we've made it to our second stop. Yung first stop kasi namin, guys, it was in, where was it? After Pensacola was Chipley. Tapos, andito kami sa Tallahassee for second stop, second charging. Tapos, dito kami magla-lunch. So, ayan, we're going down. We're getting off the car to have lunch para hindi tayo magutuman at magkaroon ng hangin sa gas sa ating body. Anong tawag dyan sa Tagalog? Yung mga kabag. And? In 1 hour. Okay, in an hour? So meron silang Thai restaurant dito, guys. So we're going to find the Thai restaurant kasi kakain tayo ng Thai para proper food. Kami ngayon sa Thai restaurant, guys, pero close sila for some reason. They sabi dito open sila, but never mind. Here, Thai kitchen will close on July for family vacation, will reopen in August. Let's see how much they charge there. No, cheaper ba here? Cheaper. Nukes, okay. So this is our order, guys. Love took the sandwich. I can't remember. Nukes Club, I think. I've got the healthier option. Oh, yung matanda. Okay, marites yung matanda, guys. Kanya akong nag-vlog ba ng pagkain, sabi niya
taking a picture daw para ma-remember kung ngayong gabi. Honestly, don't. There's no water? So, dyan kami kumain guys. So, yung sa likod ko, it's called Nuke's Eatery. Akala ko yung parang eatery na katulad sa atin ba, na karinderya. Yun pala mga deli, pala siya mga sandwiches, salad, etc. So, I enjoyed my healthy lunch. So, ayan. Tingnan natin kung meron na tayong enough battery to drive to our next destination, our next charging station. So let's go. Next charging stop, guys, charging session is in Lake City. We're going that way. How far? Lake City. How far? So hi guys, we made it to Orlando, Florida. Grabe ang drive ni Palablab. Sinolo niya ang driving for how long? Too long. Maybe 6 hours. Nearly 7. Tapos, luckily ay may charger or electric vehicle charger tayo sa hotel. So, we're going to check in guys, and then we're going to find something to eat because we need grub kasi we're hungry. So hi guys, yun nga, nag-check in sa Palablab. Hindi niya matanggal yung charger, kaya sabi ko mag-check-in ka muna, baka sila na ang mag-unlock ng charger. So, ang ganda talaga dito sa Florida guys, kasi marami silang mga puno-puno ba. Tapos ang kanilang iconic na puno, iconic talaga. Meron din dito sa meron din doon sa California, pati Las Vegas. Ito mga palm trees na nag-a-add ba ng nagbibigay ng charm. Halimbawa, ito. Ayan. Diba? Ayan. Diba? Guys, kita nyo yung sa likod ko guys. Ano yan siya guys? Yung mga malalaking basurahan. Tapos, sa YouTube, marami bang nag-dumpster dive. Tapos kasi dito sa nakatira mga Pilipino nag-dumpster dive. Meron ding mga mga puti. Mga local nag-dumpster dive. Tapos pag may nakikita akong dumpster sa mga likod ng mga shops, sabi ko talaga pala, may dumpster. May dumpster, baka pwede ako mag-dive. Tapos yun nga. Hindi ko naman kaya guys. Kasi siguro wala akong kasama. Tapos, marami ba bang, hindi ko alam yung mga timing. So, pag siguro alam ko na yung timing, tapos alam ko yung kung saan location, I'm sure I will dive in one of those bins para makuha ng mga kung ano-ano lang ng mga gamit ba. Kasi yung iba, marunong talaga sila guys. Kung nakikita mga shoes, mga pagkain, kahit ano-ano. Kaya naiinggit ako sa mga dumpster divers na yan. Anywho, ayun, nag-check in sa Palablab. Some of the best restaurants are more expensive than this. It's quite nice, but guys, tingnan nyo yung nila guys, kanilang damo. Very well trimmed ang kanilang grass. Look ha. Tadaan! Mas well trimmed pa ito sa haircut ko guys. Unlike my haircut. Let's get this look. Alligators and snakes in the area, so you have to watch out
Do not feed the wildlife. Not feel the wildlife. Uy! Diyos ko Lord, my snakes. Hurry up, uy! There are snakes and alligators in the area right here, guys. Na! Pahala ka dyan. Bilisan yung paglalakad. Uy, hurry up ba? Na, coming back is going to be dangerous. It says not to go to the water. Yeah, but they will come to us. Na, murok ka. Madali up, guys. Good for 2 person.